advance? PCO, it's more of the referral, no? Kasi alam niyo naman, di ba? Yung ating standard ngayon about case, magandang hapon sa inyong lahat, no? Yung i-refer yung tungkol ito sa yung mga fake news, disinformation. Batid naman natin yung nagiging problema na, no? At nakita natin, kailangan timbangin ng Department of Justice. Siyempre, ang binabalansa natin yung karapatan ng bawat Pilipino na mag-post. Pero sa kabilang banda, kailangan din nating masawata yung mga sadya, di ba? Sadya naman na disinformation at para maligaw. Kasi alam naman natin, pag mali ang impormasyon, lalong kaguluhan lang ang dinudulot sa ating bayan. So, yun ho yung gagampan ng papel ng DOJ dito. As I understand, from the PCO may ni-refer ngayon, meron ding yung last week na ni-refer, nasa proseso to ng evaluation namin. No? Sir, pwedeng pangalanan, sir? Mayroon daw 3 personalities yung kanilang ni-refer na mapaimbestigahan o makasuhan. One, hindi pwedeng pangalanan muna sa panahon ito, di ba? Kasi tulad din to, yung parallel dun sa iba namin ginagawa, yung case build-up, di ba? Siyempre unfair din naman doon sa papangalanan, no? So bigyan niyo pa kami ng panahon, no? Pag pwede ng pangalanan, papangalanan naman namin. At kayo rin ang una makakalam. Kasi para hindi disinformation, para hindi rin misinformation, di ba? Ang ating ibigay sa ating mga kababayan. So, mga gano'ng katagal yung evaluation? We have actually 10 days to do that. As a matter of course, we do it regularly, no? On a regular period. It will not take more than 10 days. So we'll let you know kagad. Okay? Pero inaasahan yung source na tuloy-tuloy na yung pag-file ng reklamo dito? Hindi naman namin inaasahan. Ang sa amin, nagbubukas kami ng puwang para sa ating mga kababayan. Tulungan nyo rin kami, di ba? Ma-check eh. Kasi merong mga iba't ibang post na talagang para lang malito yung sambayanan eh. Malito yung ano. Ang nakakalungkot, meron pa kaming isang ini-explore. Meron daw kasi, pag nagbalita raw, ito nakakalungkot eh. Pag nagbalita ng negatibo, kinakagat ng kababayan, binubuksan, di ba? Pag binuksan, dumadami yung subscribers, dumadami yung like. Baka nagiging source pa ng pera eh. Sinasadyang magkaroon ng negative na impormasyon para tumaas yung traction niya, tumaas yung kanyang following. Tapos, yun pa nagiging source ng pera. Ginagamit kasi yung propensity ng ating ilang mga kababayan na ang laging sundan ay yung negative. Diba? Kaya ho, mas maganda ho siguro yung tamang impormasyon lang, factual, at mas maganda ikalat natin yung good news, no? Marami naman hong good news na nangyayari. So, ito na lamang. Maraming salamat, ha? Thank you. Sir, sa flood control, sir. Okay. Sabi mid-month na magkakaroon ng reso sa Jigdoy sa the cases. Tulad ng nabanggit namin sa inyo, di ba? Meron namang announcement dyan ng Office of the Ombudsman. This is actually in the control of the Office of the Ombudsman. So, we will also await kung ano yung final decision ng Office of the Ombudsman on the matter. Sir, on Mary Jane Veloso, has the DOJ reached out to the family? We're actually evaluating lahat ng options, no, for Mary Jane Veloso. May mga legal nuances. Yes, definitely, no. Definitely, pag natapos yung aming study, by next week we will reach out so that we come up with an understanding kung ano rin yung expectation ng family ni Miss Mary Jane Veloso. Posible pa ba, sir, that the DOJ will recommend that Mary Jane be granted clemency? Everything is possible. Yung basta ang kailangan kasi siyempre hindi naman natin pwedeng isubo sa presidente kung illegal yung proseso, di ba? Kaya lahat pinag-aaralan. Masusi natin pinag-aaralan. Pero nasa yan? Tulad ng napag-usapan natin before the Holy Week, no? Nasa listahan ko yan ng priorities. Definitely the DOJ, myself will reach out so that pag nakumpleto ko na yung team ko, pag nakumpleto na namin yung legal options, no, we will sit down with the family para yung expectation nila at saka kung ano yung what is legally possible and realistic para maintindihan nila, no? Okay? Sige, thank you.